kanina po, mukhang humarap sa ICI ang mag-asawang Diskaya. At doon po ay mukhang iba ang sitwasyon ngayon, Nason. Oo nga, Na iba talaga naman, ang sitwasyon kumpara doon sa pagharap nila sa Senate Blue Ribbon. Nung sila nasa Senate Blue Ribbon. Ay, happy birthday pala muna kay Ma'am Sara Diskaya. Birthday ba niya? Ayun, pulang-pula, Mukha nga nagbago nga, Eto po, ang balita. Hindi na daw makikipagtulungan yan na ang mag-asawang Sara at Carly Diskaya sa investigasyon ng Independent Commission on Infrastructure. Yan ang sinasabi ko, Nelson. Ito po ang sinabi ni ICI Executive Director Attorney Brian Kit Osaka. Paliwanag daw ng mag-asawa, umaasa silang makakakuha ng rekomendasyon bilang state witness kapag nakipag-cooperate sila sa ICI. Tinatanggap rin umano ng komisyon ang ibinigay na impormasyon at dokumento ng mag-asawa. Oo nga naman, di ba? Ano nga naman ang mapapala nila? Wala silang mapupurbecho sa mga usaping ito. Oo diba? Nga. Kasi sa ICI, ang totoo, sila ang unang talaga nagbanggit ng mga pangalan. Nelson. Doon sa mga first two hearings ng Blue Ribbon na ang chairman noon ay si Senador Rodante Marcoleta pa. Yun nga. Diba? Ay, ang sabi naman nung isa na dapat umattend din, dating DPWH Yusek Roberto Bernardo, hindi rin sumipot. Ay, hindi na naman. May sakit daw. Pangatlo na yan ni Yusek Bernardo. Talaga naman. Diba? Noong nakaraan kasi, humiling siya. Pwede ba, pagpalibay, naayos ko lang itong papel. Pangalawa, nag-request ulit. Pangatlo, ngayon, may sakit na. May sakit na. Yun lang. Ano ba sabi ni Attorney Brian Osaka? Pakinggan nga ho natin. Tungkol dyan sa sasagawa ng hearing na ICI kanina. Attorney. First, we had supposed to have former Yusek Bernardo was supposed to appear again before the ICI. But instead, his lawyers came and requested for a resetting. The reason behind is that he is supposedly sick. He submitted his medical certificate, and it will be moved to next week. Okay. Second, the spouses Diskaya appeared before the commission, and upon the advice of their counsel, they invoked their right to self-incrimination and manifested that they will no longer cooperate with the investigation being conducted by the ICI. So that would be the two announcements that I am sharing and informing the media and the public. He said that there was a statement by Commissioner Singson regarding his own personal take, yung sa kanyang opinion na as of now, he sees no witness or no person who may be recommended by the commission as state witness. However, I believe, and I saw the interview, that he qualified that as his own and not by the commission. So because of that, they are now saying that they will no longer appear before the commission and cooperate. So, yun. Mukhang iginigita po nila kanilang karapatan. Batay daw po sa payo ng kanyang mga abogado. Wala. Kasi magiging nga naman, self-incrimination. Yes. Diba? Self-incriminating mga sasabihin nila. Ang magiging problema dyan, mag-produce kayo ngayon ng ebidensya laban sa mga Diskaya. Ayan. Kung mayroon maipoproduce laban nga sa kanila. Kasi ang lilitaw dyan, kontrata di ba? Kung kontrata, may papel yan, may dokumento. Yes. Paano mo ngayon palilitawin na ito ay may anomalya sa kontrata kung may papel? Ken and Nelson, good afternoon,
Ngayon nga, yan yung binanggit nating balita, hindi na makikipagtulungan ng mag-asawang Diskaya sa isinasagawang investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ng ICI. Ayan ang naging pahayag ng ICI matapos na naging pagdinig ng komisyon ngayong hapon. Ang desisyong iyan ng mga Diskaya ay ipinahayag ng abogado sa komisyon matapos ang naging panayam ng dating DPWH Secretary at ngayon miyembro ng ICI na si Rogelio Babe Singson sa isang vlog kasama ang isang broadcast journalist. Sa naging pahayag kasi ni Singson ay sinabi nitong hindi siya sang-ayon na gawing state witness ang mag-asawang kontraktor dahil para sa kanya ay hindi sila ang pinaka-least guilty at tinawag pa ang mag-asawa bilang principal players. Dahilan para madaming Pilipino anya ang nagagalit. Sa panayam din na iyan ay sinabi ni Singson na yan ay base lamang sa kanyang personal na pagtingin at hindi ng komisyon dahil anumang hakbangin ng ICI ay dadaan sa botohan. Bagamat hindi na makikipagtulungan ng mga Diskaya ay wala namang nakikitang implikasyon ng ICI sa desisyong iyan ng mag-asawa dahil para sa kanila ay marami pang mga resource person na kanilang maiimbitahan at makapagbibigay sa kanila ng testimonya na kinakailangan sa pag-usad ng investigasyon. Yan ang Nelson. Ayun. Pero dyan sa pagdinig kanina, kinumpirma ba yung mga bagay na yon? Yan na Nelson, yun mismo ang binanggit ng Executive Director ng ICI na si Attorney Brian Kit Hosaka. Bagamat hindi namin narinig yung pahayag mismo ni Attorney Cornelio Samaniego, yung abogado na mag-asawang Diskaya, ay yan daw ang sinabi ng mga Diskaya sa naging pagdinig sa komisyon ngayong hapon. Ayun. So hindi ba magagamit yung... Di ba meron silang binasa doon sa Senado, yung affidavit nila? Hindi ba pwedeng gabitin yon? Hindi namin natanong yan, General Nelson, kung magagamit ba yung affidavit na kanilang sinumpaan doon sa Senado. Pero ang nabanggit kasi na pinakapunot dulo nga o yung dahilan kung bakit hindi na makikipag-coordinate at makikipagtulungan itong mga Diskaya ay dahil nga doon sa naging pahayag ni Babe Singson doon sa isang vlog na sinasabi doon ni Singson na hindi niya irerekomenda personally ang mga Diskaya bilang state witness dahil ang criteria nga para sa pagiging isang state witness ay not the most guilty at tingin nga ng ICI ay ang mga Diskaya ay principal players doon sa mga maanomalyang flood control projects. Maraming salamat. Si T.D. Mendoza po yan na nakatutok sa ICI.